Napagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabasa po dito sa ating ginagawang daily devotion. Nasa chapter 50 na po tayo. Ito na po yung last chapter. Dito po sa Genesis, purihin po yung Panginoon. Bagaman po may mga pinagdadaanan tayong sa buhay, na problema, pagod sa trabaho, pero patuloy pa rin po tayong binibigyan ng kalakasan ng Panginoon upang mabasa po natin ang kanyang mga salita. At dito nga po sa chapter 50, ang verse po na paatang po sa akin ay dito po sa chapter 50 verse 1 to 5 po. At sinasabi po sa talatang ito, verse 1, niyakap niyo siya kanyang ama at umiyak at hinagkan. Pagkatapos intusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol sa paggawa nito at 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa ay Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad, pakisabi ninyo sa Paraon, excuse po, inihiling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan, at aking naipangakong susundin ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na daling ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Amen. Dito po sa talatang ito ay makikita po natin yung pong pagdadalamhati po ni Jose sa pagkamatay po ng kanyang ama. Makikita po natin dito, tinawag po ni Jose ang mga manggagamot sa Ehipto upang imbalsamuhin ang kanyang ama. Ayon sa kinaugalian po ng mga Ehipsyo, ay 40 araw ang ginugol sa paggawa nito at 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Dito po makikita po natin sa verse 1 to 3 ito na kung ano po yung nakita ni Jose na kinakaugalian sa Ehipto. Ay siya po ay sumunod, siya po ay gayon din po ang kanyang ginawa. Bagaman po siya ay hindi po siya mismo na taga-Ehipto, siya po ay dayuhan doon, na siya nga po ay nagmula sa Hebreo. Pero dito po natin makikita na kahit po si Jose ay isang gobernador doon, ay sumunod po siya kung anong pinakaugalian na sinusunod sa pagluluksa sa bayan po ng Ehipto. At pagkatapos nga po ng pagluluksa, ay pinatawag po ni Jose yung mga kagawad po ng Paraon. At sinabi po niya na pinasasabi po niya sa Paraon na
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makita sa Genesis chapter 50 verses 6 to 10. Ito po ang nakasulat. Sumagot ang Faraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa gikan sa Atad, sa silangan ng ilog Jordan, huminto muna sila, nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumao. At 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang aking i-share po ngayon ay sa Genesis chapter 50 verse 11 hanggang 13. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito pala magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito'y tinawag na Abel Misraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling na kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa Yungib na nasa kaparangan ng Makpila, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Hetio. Yun lang po. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 50 verse 14 to 16. Matapos ilibing ang ama, si Joe nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ng mga kapatid mula nang namatay ang kanilang ama. Nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo ng kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Yun lang po. Purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 50 verse 17 to 19. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harap niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Yun lang po. Amen. Ngayon ang pagpapalang gabi po sa ating lahat at nasa last verse na po tayo ng Genesis chapter 50 po tayo. At ang ating pambabasahin ay sa verses 20 to 26. Ang sabi po rito, ito po sa chapter 50, ito po yung pagkamatay ng kanilang amang si Jacob, no? Na kanilang hinatid sa huling hantungan. Ang sabi sa 20, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Ang pinasasabihan niya rito yung kanyang mga kapatid. Pero plinano na ng Diyos na magdulot ito ng kabutihan na siyang magligtas ng marami sa inyo sa tagutom. 21, kaya huwag kayong matakot, susustentuhan ko kayo ng pagkain pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Dito po sa 22-21, nais ko lamang po magbigay ng counting insight. Ito po yung pangako ni Jose sa kanyang mga kapatid na mababasa natin sa verse 15. Dahil po nung pagkabalik nila ng Ehipto, itong mga kapatid ni
ni Jose, maaring nag-aalala, no? Dahil nabanggit ito sa verse 15, sabi ngayong patay ng kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ng Jose, baka nagkikimkim pa ng galit sa atin si Jose at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya. Kung nandun po yung anino ng kanilang ginawa, wala po tayong nabasa sa mga nagdaan na 41 to 50 na itong mga kapatid niya, bagamat nakapasa nga sa pagsubok na ni Jose na ibinigay sa mga kapatid ng una na sinabi niya, mga espiya kayo, di ba? Na pinaiwan si Simon. Yung mga nabasa natin sa mga nakaraang verses, wala po roon yung personal na paghingi nila ng tawad. Kaya gano'n na lang ang paghingi ni Jose. Di po ba? Sinabi nila doon na nung pinakukuha si Benjamin, di ba? Nung inilagay na plinano naman ito ni Jose na ilagay doon yung kupita niya doon kay Benjamin, di ba? Nagsabi sila na totoo na Ginoo, nagsabi kami sa iyo na totoo na ama namin na matanda na at hindi ito ipapasama, di ba? Na nangako kami na para mapatunayan namin hindi kami nagsisinungaling, di ba? Na bumalik sila na isasama nga si Benjamin. At di ba pa nabanggit nila na yung kapatid kasi nito ni Benjamin ay patay na. So, hindi nila alam na dahil hindi pa nagpapakilala talaga itong si Jose, hindi nila alam na yung kaharap nila na gobernador nga na si Jose ay kanilang kapatid. Kaya hindi nila sinabi yung totoo na ito'y binenta
Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at nasa last verse na po tayo ng Genesis chapter 50 po tayo. At ang ating pambabasahin ay sa verses 20 to 26. Ang sabi po rito, ito po sa chapter 50, ito po yung pagkamatay ng kanilang amang si Jacob, no? Na kanilang hinatid sa huling hantungan. Ang sabi sa 20, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Ang pinasasabihan niya rito yung kanyang mga kapatid. Pero plinano na ng Diyos na magdulot ito ng kabutihan na siyang magligtas ng marami sa inyo sa tagutom. 21, kaya huwag kayong matakot, susustentuhan ko kayo ng pagkain pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Dito po sa 22-21, nais ko lamang po magbigay ng counting insight. Ito po yung pangako ni Jose sa kanyang mga kapatid na mababasa natin sa verse 15. Dahil po nung pagkabalik nila ng Ehipto, itong mga kapatid ni
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, tayo po ay nasa last chapter na po ng Genesis. At sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 50 verses 1 to 5. Sabi po dito, Then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father. So the physicians embalmed Israel. 40 days were required for it. For that is how many are required for embalming. And the Egyptians wept for him 70 days. And when the days of weeping for him were past, Joseph spoke to the household of Pharaoh, saying, If now I have found favor in your eyes, please speak in the ears of Pharaoh, saying, My father made me swear, saying, I am about to die in my tomb that I hewed out for myself in the land of Canaan, there shall you bury me. Now therefore, let me please go up and bury my father, then I will return. Amen. To God be all the glory. God bless everyone. Ang gabi po sa bawat isa. Share ko lang po yung Genesis 50 verse 6 to 10. At sinabi ni Paraon, umahong ka at ilibing mo ang iyong ama ayon sa kanyang pinasumpa sa iyo. At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama. At kasama niya umahon ang lahat ng lingkod ni Paraon, ang mga matanda sa kanyang sangbahayan at ang lahat ng matanda sa lupain ng Ehipto. At ang buong sangbahayan ni Jose at ang kanyang mga kapatid at ang sangbahayan ng kanyang ama. Ang kanila lamang mga bata at ang kanila mga kawan at ang kanilang bakahan ang iniwan nila sa lupain ng Gosen. At umahong kasama niya ang mga karo at mga nangangabayo. At yaoy naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Tad na nasa dako pa roon ng Jordan. At dooy nanaghoy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy. At naging pinanangisan ang kaniyang ama na 7 araw. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Genesis chapter 50 verse 11 to 15. And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptian, wherefore the name of it was called Abimelech, which is beyond Jordan. And his son did unto him according as he commanded them. For his son cried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which is Abraham, both with the field for a position of a burying place of Ephron, the Hittites before Mamre. And Joseph returned into Egypt, he and his father, after he had buried his father. And when Joseph brethren saw that there was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. Amen. Genesis chapter 50 verse 60 to 80. So they sent word to Joseph, saying, Your father left thus instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brother the sins and the wrongs
they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father. When the message came to him, Joseph wept. His brother then come and there they stops down before him. We are your slaves, they said. Amen. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 50, verse 19 to 21. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa umaga nito ay sa Genesis chapter 50 verses 17 to 20 na sinasabi, "Nasabihin sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo, kaya ngayon patawarin mo sana kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama na makarating ang mensahe nila kay Jose." Umiyak siya. 18, hindi nagtagal, pumunta mismo mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatira pa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi nila, "Handa kami maging alipin mo." 20, "Totoo, nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po. God bless everyone.